Dear IFM, kapag nagmahal ka, normal na maging madamot sa pagmamahal at atensyon ng taong minamahal mo. Ayaw mo na may kahati dahil gusto mong makuha ng buo ang lahat ng kaya niyang ibigay sa pagsasama ninyong dalawa. Pero paano kung isang araw, malalaman mo na lang bigla na may kahati ka na pala sa kanya? At ang mas masakit pa rito, wala kang ibang magagawa kundi ang makihati dahil ayaw mong mawala siya sa'yo. Mga idol, tawagin niyo na lang ako sa pangalang Dara. Hindi na ako magpapaligoy pa at uumpisahan ko na ang kwento ko. 5 taon na rin kaming nagsasama ng boyfriend kong si Luis. Tulad ng kwentong pag-ibig ng iba, nagumpisa rin sa amin ng masaya at nakakakilig hanggang sa unti-unting nawala ang init ng pagmamahal sa isa't isa. Han, saan mo gusto pumunta? Naiinip na kasi ako dito sa bahay. Han, May sinasabi ka? Tako, saan mo gustong pumunta? Naiinip na kasi ako eh. Wala namang magandang papanoorin ngayon. Ikaw ang bahala. Kahit saan, ayos lang sa akin. Eh kung manood na lang kaya tayo ng sine. Kahit ano, o di kaya mag-arcade tayo. Ano sa tingin mo? Sige lang. Sino ba yung kachat mo? Sina Alfred. May pinag-uusapan lang kami sa GC namin. Kaibigan mo na naman yung mga kausap mo. Hindi na ba kayo nagkakasawaan? May mga sineset lang kaming lakad. Sandali na lang to. Nakakainis. Ako na nga tong kasama. Puro cellphone pang kausap. Ay, naku. Loko-loko talaga tong si Olive. Oh. Olive, sino ba talaga yung kausap mo? Si Olive o yung mga kaibigan mo? Kasama si Olive sa GC namin, okay? Akin na nga yung cellphone mo. Uy! Bakit mo pinatay yung cellphone ko? May mga kausap ako. Hindi mo ito Akin na nga yan. Akin na yan. Akin na yan. Hindi mo ito makukuha hanggat hindi ako sa bahay ko. Parati na lang ba mga kaibigan mo yung bibigyan mo ng oras? Kasama mo nga ako pero hindi mo naman ako kinakausap. May mga pinaplano nga kasi kami. Aba? Ayos ka din ah. Buti ka pa kapag sila ang kasama, marunong ka magplano. Pero kapag tayong dalawa, parati mong sinasabi na bahala na, kahit saan na lang. Paano ko hindi sasabihin yung mga yon? Eh kapag nagsasuggest naman ako, parati mo akong kinukontra. Parating, ayoko dyan kasi ganito, kasi ganyan. Tapos ngayon, nagrereklamo ka. Kasi nga, hindi mo pinag-iisipan ng mabuti yung mga date natin. Kailan ba yung huling beses mo kong dinate at planado? Eh, hindi naman kasi tayo nagkakaintindihan eh. Ano ba kasi talagang problema mo? Ang gulo mo kasing kausap eh. Marami akong problema sa'yo. Siguro nga kaya ka excited makipagplano sa kanila kasi nandun yung Olive eh. Yun! Lumabas din ang totoo. Nagsiselos ka kasi binanggit ko si Olive. Sige! Pairali mo na naman yung pagiging silosa at pagiging makitid ang utak mo. Hindi ka makaintindi. Ang gulo-gulo mo! Mas magulo ka! Ngayon na nga lang ulit tayo nagkita. Aawahin mo pa ako? Ang galing ah! Ako na naman ang nangaaway. Alam mo, ewan ko sa'yo. Sinisira mo lang araw ko. Simpleng bagay pinapalaki mo. Uuwi na lang ako. Doon na lang ako sa bahay na hindi ko marinig yung boses mo. Hindi umuwi ka! Wala akong pakialam sa'yo. Sige na, umalis ka na! Mula nung nag5 taon na kami ni Luis, saka naging magulo ang relasyon naming dalawa. Konting kibot lang, pareho nang magiinit ang mga ulo namin. Away dito, away doon. Walang gustong magpatalo. Walang may gustong magbaba ng pride. Pero kahit ganoon, nagkakaayos pa rin kami sa dulo. Kaya nga lang, may mga pag-aaway na magpaparealize sa'yo kung tama pa bang ipaglaban ang relasyon o oras na para bumitaw. Tsaka na kung napagtaasan kita ng boses kahapon uminit kasi talaga ang ulo ko sa'yo eh. Sorry din. Hindi ko na nga alam kung bakit habang tumatagal, umiiksi ang pasensya ko sa'yo. Ang dali ko nang magselos at mapikon sa lahat. Ako nga rin eh. Hindi ko na rin alam kung bakit hindi ko mapakalma ang sarili ko kapag nagagalit ka na. Dati naman, hindi ako ganun. Nagagawa pa kitang suyuin,
Pero ngayon, hindi ko na alam. Luis, napansin mo na ba na parang may mali sa relasyon natin? Ano? Normal lang naman na magtalo tayo at mag-away, pero alam mo yung hindi na tayo nagkakasundo sa lahat ng bagay? Na konting mali lang, nagtatalo na agad tayo. Alam ko na pareho nating sinusubukan na ayusin yun, pero napapagod ako eh. Pero nakakapagod. Napaulit-ulit na lang yung mga nangyayari. Tama yung sinabi mo. Ayoko masanay sa ganitong klase ng relasyon. Ayoko maging normal na lang yung mga pagtatalo natin. At isa pa, I'm sorry. Pero sa tuwing iisipin ko na magkikita tayo, parang napapagod kagad ako kasi paniguradong mag-aaway tayo ulit. Ako rin. Kaya nga kapag sinasabi mo na hindi ka pwede, okay na lang din sa akin kasi iniisip ko, may pahinga tayo sa away. Pero 'di ba mali yun? Anong gusto mong gawin natin ngayon? Baka kailangan na natin maghiwalay. Ayokong mawala ang respeto natin sa isa't isa. Ano sa tingin mo? Sige, sigurado nga. Iyon ang mas magandang gawin natin sa ngayon. Hindi tayo nakipagrelasyon para maging problemado sa isa't isa. Para mahirapan. Ayokong masanay sa isang sitwasyon na walang ibang ginawa kundi ang mag-away na mag-away. Sakit man pero sige, tapusin na natin to. Dahil naman parehas na tayong pagod. Parehas na tayong umaayaw. At least ngayon malayo na tayo. At pwede na tayo magpakatotoo. Hindi na natin kailangan magkunwari na masaya pa tayo. Kahit ang totoo, parehas na nating gustong bumitaw. Totoo nga ang sinasabi nila na minsan, ang pagbitaw sa isa't isa ang natitira na lamang na solusyon upang hindi tuluyang mawala ang natitirang respeto at pagmamahal para sa bawat isa. At yun ang ginawa namin ni Luis. Pinili naming bumitaw sa relasyon na unti-unting nagpapabago sa pagkatao namin. It was a mutual decision. Pagkatapos na naming maghiwalay, kaagad akong naghanap ng malilipatan ko habang si Luis nanatili sa tinutuluyan naming apartment. Nag-move on ako at nag-focus sa sarili. Mga idol, mabilis lumipas ang 1 taon at muling nag-cross ang landas namin ni Luis. At dahil naging maayos naman ang paghihiwalay namin, walang hard feelings na nangyari sa pagitan naming dalawa. Hindi rin nagtagal, muli kaming nagkalapit sa isa't isa sa puntong parang bumabalik sa pinakaumpisa ang kwento namin ni Luis. Ang ginagawa mo dito sa parking ng isang restaurant? Di ba ihatid mo ako sa bahay? Oo nga. Sabi ko ihahatid kita pero hindi ko sinabi kung anong oras. Para kang ewan. So anong yung ginagawa natin dito? Birthday mo ngayon, di ba? Aba? Naalala mo pa? Oo naman. Ano akala mo, 10 taon na tayong hiwalay? Siyempre matagal kitang naging girlfriend kaya alam ko yun. At kaya tayo nandito kasi ililibre kita ng dinner. Naku, wag na. Nakakahiya naman sa'yo. Tsaka ako tong may birthday. Diba dapat ako yung taya? Ano ka ba? Alam mong hindi uso yun sa akin. Ay, oo nga pala. May regalo pala ako sa'yo. Bakit ka pa naman nagre-regalo? Ano ba? Okay lang kahit wala. Oh, bulaklak para sa'yo. Wow! Luis, thank you ah. Ang ganda nito. Happy birthday, Dara. Ano, tara? Okay ka lang? Bakit parang tulala ka? Ha? Oo, ayos lang ako. Ano nga ulit yung sinabi mo? Ang sabi ko, tara na sa loob. Sige, tara na nga. Lord naman, ano ba? May sinasabi ka? Sabi ko, nagugutom na ako. Tara na.
Mabuti naman at nakauwi ka ng babae ka. Oh, bakit ngayon ka lang nakauwi, Eber? Kumain lang sa labas kasama si Luis. Ano? Kayo ni Luis? Nag-dinner sa labas? Mm-mm. Ay, bongga. At mayroon pang isang nangyari. Ano yun? Hinalikan niya ako sa pisngi. Ano, seryoso ka? Hinalikan ka niya sa pisngi. Oo. Ano namang buntong hininga yan? Bakit parang hindi ka naman masaya? Nalilito na kasi ako. Ano bang ibig sabihin ng kiss na yun? Tapos, ang lambing-lambing pa sa akin. Yung pagkakasabi pa niya ng happy birthday, may pa-flowers pa siya. Tapos, ano naman ngayon? Birthday mo naman, di ba? Pero ibang level na to sa Lumi. Parang bumalik kami sa ligawan stage. Parati kaming may pagkain, tapos sabay kami. Tapos hinahatid niya ako sa bahay. Gabi-gabi siyang nag-good night sa akin. Hindi ko na alam kung ano yung iisipin ko. Ano ba? Bibigyan ko ba siya ng mali siya? Baka kasi nagiging extra sweet lang siya, ganun. Baka naman bumabalik na yung feelings niya para sa akin. Ikaw, ano ba sa palagay mo? Ayoko maging asyumera. Kaya nga ako nalilito eh. Tsaka ito pa ha, ayoko mang tanggapin o isipin. Pero parang bumabalik yung pagmamahal ko sa kanya noon. Kaya nga mas hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. Ay, nako, alam mo, bakit kaya hindi mo tanungin si Luis mismo, no? May pahiyaya ka pa kasing nilalaman, mag-ex naman kayo. Ikaw ang OA mo. Uy, mas nakakahiya kaya yun, no? Ay, grabe. Hindi ko na talaga alam yung gagawin ko. Parang gusto kong maghalikan kami kasi sa totoo lang, sobra ko siyang damis. Kaya lang natatakot ako na baka bumalik lang kami sa dati. Ay, ewan ko ba? Nalilito na talaga ako. Bahala na nga. Idol, aaminin ko na hindi pa rin naman nawawala ang pagmamahal ko para kay Luis. Kahit 1 taon na ang lumipas magmula nang maghiwalay kami, nandito pa rin siya sa puso ko. Pero tulad ng sinasabi ko sa kaibigan kong si Salome, mayroon na akong takot na baka kapag nagkabalikan kami, bumalik lang ang lahat sa dati. Yung maingay at walang katahimikang relasyon dahil kaliwat kanan ang pag-aaway. Nauwi rin sa pagbabalikan ang nangyari sa amin ni Luis. At pagkatapos ng 2 taon, nagdesisyon na kaming magpakasal. Na sa kabila ng lahat ng nangyari, kami rin pala ang magkakatuluyan sa huli. Mabilis na lumipas ang 6 na taon na puno ng saya at pangarap. Naging mabuting asawa sa akin si Luis at ganun din naman ako sa kanya. Hanggang napansin ko na unti-unting may pagbabagong nangyayari kay Luis. Isang bagay na sobrang hindi ko maintindihan at alam kong kung ano ang pinagmumulan. Hindi ka makatulog, no? Bakit? May problema ka ba? Han, bakit nakatingin ka lang sa akin? Wala naman. Alam ko may problema ka. Kaya kung ano man yan sabihin mo na sa akin, baka makatulong ako. Okay lang talaga ako. Hindi lang talaga ako makatulog. Baka stress ka nga lang sa trabaho mo. Ilang araw ko nang napapansin na tulala ka tapos ang lalim ng iniisip mo. Ay, alam ko na. Bakit kaya hindi muna tayo magbakasyon? Bakasyon? Mukhang maganda yan. Saan mo gustong pumunta? Kahit saan, okay lang sa akin. Basta doon tayo at makakapag-relax. Hindi maganda yung puro trabaho na lang tayo. Okay, sige. Pagpaplanuhan ko yan. Payakap nga ako. Ay, itong asawa ko talaga. Baka kulang ka nga lang sa lambing. Ang swerte ko talaga sa misis ko. Mabait na nga. Ubod pa ng ganda. Sus, binawala mo pa ako. Gumagamit kasi ako ng white rose papaya with vitamin B3. Papaya puti, papaya fast. Sabi ko na nga ba eh. Oh, bakit nakatingin ka na naman sa akin? Wala lang. Huwag mong kakalimutan na mahal kita, Hana. Oo naman. Ayos ka lang ba talaga? Oo nga. Gusto ko lang sabihin sa'yo na hindi kita iiwan.
kahit anong mangyari, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Tandaan mo yan ha. Sige, tatandaan ko yan. Anong nangyayari sa'yo ha? Kanina ka pa tulala, alam mo, matutunaw na yan tasa sa harap mo. Nag-aalala lang kasi ako sa asawa ko. O bakit? Ano ba meron? Ilang linggo ko na kasing napapansin na parang may problema siya. Magigising ako sa madaling araw. Kung hindi ko siya katabi, makikita ko, nakatulala. Ang lalim ng iniisip. Tapos tuwing Sabado, parati siyang may pinupuntahan. Oh, di ba, syempre nagtatanong ka kung saan siya pumupunta. Oh, ano naman sinasagot niya? Minsan pa raw sa trabaho niya. Pero madalas, may kipagkita raw siya sa mga kaibigan niya. Ding yun sa'yo. Saan ka na naman pupunta? Hindi ko ba nasabi sa'yo na may reunion kami ng mga kaklase ko nung college? Wala kang nabanggit sa akin. Okay, sorry. Pero huwag ka mag-alala. Overnight lang naman yun. Tatawagan na lang kita pagka nakarating na ako doon. Kasama ko naman si Jonathan eh. Jonathan. Tawagan mo ngayon si Jonathan. Bakit? Kakausapin ko siya. Para makasiguro ako na may reunion nga kayo at hindi kung saan-saan ka na naman pumupunta. Han, hindi naman ako nagsisinungaling sa'yo. May reunion talaga kami. Kaya nga. Kung hindi ka talaga nagsisinungaling sa akin, edi tawagan mo si Jonathan. Kakausapin ko para mapanatag yung loob ko. Papayagan naman kita kung talagang totoo yung sinasabi mo eh. Ay, Ano? Ba't hindi mo gawin? Simple lang naman yung pinapagawa ko sa'yo ah. Tawagan mo siya at kakausapin ko. Ano? Hindi mo magawa? Kasi nagsisinungaling ka. Han, Huwag mo akong matawag-tawag na Han, Luis. Dahil seryoso ako ngayon ah. Akala mo ba hindi ko napapansin ang mga ginagawa mo? Halatang may tinatago ka sa akin eh. Naipapaalala ko lang sa'yo ha, asawa mo na ako ngayon. Ibig sabihin may karapatan akong malaman kung anong ginagawa mo o kahit ano ang iniisip mo. Ngayon tatanungin kita, saan ka ba talaga pupunta? Saan ka nga pupunta? Akin na nga yung cellphone na yan. ano ba Dara? Wala lang to! Akin na ang sabi! Ano ba? Akin na! Ano to? Sino to si Sandra? Wala... Sino to si Sandra? Dara! Pakinggan mo muna ako! Kailan mo pa ako niloloko ha? Kailan pa, Luis? Please! Please Dara, kumalma ka muna! Magpapaliwanag ako! Sagutin mo yung tanong ko! Hindi kita niloloko! Wala akong babae! At ngayon gagawin mo pa akong tanga? Huling-huli ka na, Luis! Kung wala kang babae, sino si Sandra? Bakit ayaw mong ibigay sa akin yung cellphone mo nung tumatawag siya? Kasi ayaw mong mahuli kita, di ba? Hindi ko babae si Sandra. Siya ang nanay ng anak ko. Ano? Anong sinabi mo? Anak? Nabuntis mo siya? Oo. Pero, hindi ngayon. Anong hindi ngayon? Anong sabi mo? Naging girlfriend ko siya nung mga panahong hiwalay tayo. Pero nag-break din kami. Tapos ngayon lang siya ulit nagpakita sa akin. Wala akong kaalam-alam na nabuntis ko pala siya. Eh, Dara, hindi ko alam na may anak ako sa kanya. Kailan mo pa nalaman? Nung nakaraang buwan pa. Bakit hindi mo sinabi? Baka naman wala ka talagang balak magsabi. Hindi ganun yung Dara. May balak naman talaga akong magsabi sa'yo eh. Hindi ko lang alam kung paano. Hindi ako sigurado kung matatanggap mo ba na may anak na ako sa iba. Pero panloloko pa rin ang ginawa mo sa akin, Luis. Sana sinabi mo sa akin nung una pa lang. Para hindi ako halos mabaliw-baliw sa kakaisip kung ano yung problema mo. Kung saan ka ba talaga nagpupunta. Kung sino ang parati mong kausap. I'm sorry, Dara. Hindi ko naman intensyon na gawin to sa'yo eh. Pero ginawa mo pa rin. Luis, asawa mo ako, di ba? Bakit hindi ko to alam? Sana sinabi mo. Sana sinabi mo kasi malaking bagay to eh. Dahil dyan sa sinabi mo, pakiramdam ko wala ka talagang tiwala sa akin. Hindi totoo yan. Ayaw lang kitang masaktan. Hindi ko talaga alam kung paano ko sasabihin sa iyong lahat. Kasi kahit ako, hindi ko alam kung ano ang magiging reaction mo eh. Kung ano ang mararamdaman mo. Hindi. Wala ka talagang tiwala sa akin.
Hinayaan mo muna akong mahirapan imbes na magsabi ka na lang sa akin. Pinala mo muna kaysa nagpakatotoo ka na lang. Di makapag-isip ng matino. Mga idol, hindi ako nagalit kay Luis dahil una sa lahat, hindi naman niya alam na meron siyang anak. Sa iba, nung nagkabalikan kaming dalawa. Ang ikinasasama ng loob ko ay yung hindi siya nagsabi sa akin ng totoo. Halos ilang araw ko rin siyang hindi kinubo noong mga panahon na yon. Hanggang sa hindi ko nakidaya at kinausap ko na siya ng masinsinan. Tinanggap ko ang sitwasyon niya, hindi lang dahil asawa ko siya, kundi mahal na mahal ko rin siya. Kaya lang mga idol, habang tumatagal, mas nabibigyan na ni Luis ng panahon ang anak niya. May mga ilang beses na pakiramdam ko, isang hangin na lang ako sa kanya. Nararamdaman, pero hindi nakikita. Ang dami mo namang binili. Dapat isa-isa lang, baka maging spoiled yung bata. Okay lang yun. Halos 6 na taon din yung utang ko sa kanya. Bumabawi lang ako sa kanya. Oo nga pala. Dadalawin ko ulit si Peter sa Sabado. Sa Sabado? Hmm. Hindi ba pwedeng sa linggo na lang? Hindi pwede. Iuwi kasi ni Sandra yung bata sa probinsya nila. Doon muna sila ng mga ilang linggo. Gusto raw kasing makasama ng lolo at lola niya. Kaya naisip kong sa Sabado na lang siya puntahan. Pero Han, di ba may surprise birthday lunch tayo para kay Mama? Oo nga pala. Naku, sorry ha. Nawala sa isip ko eh. Baka naman pwedeng unahin muna natin to. Ang tagal na natin kasing pinagplanuhan yun eh. Ang hirap naman kung bigla-biglang ika-cancel natin yun. Hindi naman pwedeng ako lang pupunta kasi plano nating dalawa yun. Okay, sige. Kakausapin ko muna si Sandra kung pwedeng sa Monday na lang silang umuwi sa probinsya. Tapos sa linggo ko na lang pupuntahan si Peter. Okay na ba? Ipapayag kaya siya? Oo, papayag yun. Oo nga pala. Bago ko makalimutan, niisip ko na ipasyal si Peter sa beach. Mahilig daw kasi mag-swimming yung bata kaya bala ko, yun na lang ang birthday celebration. Pero ano ba sa tingin mo? Beach outing or birthday party? Kahit ano siguro? Parang mas maganda yata yung birthday party. Pero gusto ko yung maganda, yung engranding birthday tapos may theme. Tama, yun na lang. Sige. Ikaw ang bahala. Yung Vietnam trip pala natin, okay na ba yun? Di ba sabi mo, ikaw mag-aasikaso? May ticket ka na ba? Kasi kung wala pa, sige, ako na lang mag-aasikaso. Han, baka naman pwedeng i-postpone muna natin yun. Bakit? Napag-usapan na kasi namin na ako na magpapaaral sa kanya. Mag-grade 1 na kasi siya. Pag-aaralin ko siya sa isang private school para mas maganda ang environment. Ako lang ang lahat ng gagastos kaya medyo kailangan ko magtipid. Kailangan mong magtipid? Pero binibigyan mo ng engranding birthday party yung bata? Birthday naman niya yun eh. Saka ito yung unang beses na makakasama ko siya sa birthday niya. Alam ko na matagal mo nang gustong pumunta ng Vietnam. Kaso marami lang talagang mga gastusin eh. Lalo na sa ano ko. Naintindihan mo naman ako, di ba? Han. Sige na. Gusto ko na umuwi, medyo pagod na ako. Di ko alam kung naiinggit lang ba ako, naninibago o sadyang hindi ko lang tanggap ang sitwasyon sa simulat sa pool pa lang. Na baka pinilit ko lang ang sarili ko na tanggapin ito dahil yon ang ine-expect sa akin bilang asawa. Ano ba ang dapat kong gawin? Ayokong masira ang pagsasama naming mag-asawa. Pero hindi ko rin alam kung paano ko tatanggapin o makakasanayan ang katotohanan na may anak na sa iba si Luis. At may kahati na ako sa kanya na hindi ko naman kadugo. Sana matulungan ninyo ako. Lubos na gumagalang, Dara.